What's up mga ka-recap? Kung gusto nyo ang mga ganitong content about time travel and sci-fi, huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang video na ito upang magganahan ako sa pag-upload ng mga bagong videos at sabay-sabay tayo mag-enjoy. Halika, simulan na natin! Sa isa pang realidad ng daigdig sa loob ng malawak na multiverse, isinilang ang isang lalaking nagngangalang Caesar na may hindi kapanipaniwalang kaloob. Kaya niyang pahintuin ang mismong oras. Sa isang iglap ng pag-iisip, kaya niyang pagalingin ang anumang bagay, isang wasak na gusali, gumuguhong tulay, o maging ang sarili niyang katawan na halos hindi na maayos. Hindi lamang siya pinagpala ng kapangyarihang ito, kundi mayroon din siyang isipan ng isang henyo, isang arkitektong muling hinubog ang lungsod ayon sa kanyang bisyon. Ngulit sa kabila ng lahat ng kadakilaan, hindi masaya si Caesar. Nakatayo siya sa pinakamataas na tore ng kanyang lungsod, ang New Rome, handang tumalon at tapusin na ang lahat. Mabigat ang kanyang dibdib, wasak ang kanyang isipan. Habang siya'y pasulong na hahakbang upang mahulog, kusa niyang pinahinto ang oras. Nagyelo ang mundo, tahimik at walang galaw. Sa katahimikang iyon, may nagbago sa loob niya. Umatras siya at iniligtas ang sarili. Pinili niyang mabuhay, ngulit malayo pa siya sa pagiging malaya. Ang New Rome ay isang lungsod na pinamumunuan ng mayayaman. Ang may kaya ang nagmamay-ari ng lahat. Ang matataas na tore, ang kumikislap na mga pamilihan, maging ang mismong pamahalaan. Itinulak ang mahihirap sa pinakadulo ng lungsod, namumuhay na parang mga anino, nagtatrabaho ng walang tigil para lamang mabuhay. Kayang ayusin ni Caesar ang mga pader at pagalingin ang bakal, ngunit hindi pa niya kayang pagalingin ang sakit ng lipunan. Samantala, sa kabilang panig ng lungsod, ang alkalde na si Cicero ay nakaupo sa kanyang marangyang tahanan, nagbabasa ng pahayagan sa umaga. Nanginginig sa galit ang kanyang mga kamay. Naglakas loob ang isang lokal na pahayagan na ilathala hindi lamang ang mga iskandalo tungkol sa kanyang kayamanan, kundi pati ang mas masahol pa, mga litrato ng kanyang anak na si Julia, palihim na kinunan sa isang engrandeng salusalo at kumalat na sa kung saan-saan. Nagliyab ang hiya sa kanyang dibdib at binaluktot ng galit ang kanyang muka. Si Julia, walang kamalay-malay sa galit ng kanyang ama, ay pauwi na nang biglang huminto ang kanyang sasakyan. May humarang sa daan. Si Caesar at ang kanyang grupo ay giniba ang isang luma at delikadong tore. Gaya ng nakasanayan, pinahinto ni Caesar ang oras upang matiyak na walang manggagawa o dumaraan ang mapapahamak. Ngulit may kakaibang nangyari. Sa nagyayelong katahimikan, may isang figurang malayang gumagalaw, si Julia. Kumurap siya, luminga, at napagtantong hindi siya apektado. Nakakalakad, nakakahinga, at nakakagalaw siya habang ang buong mundo ay nakatigil. Napansin siya ni Caesar, ngunit hindi niya maunawaan kung bakit walang epekto sa kanya ang kanyang kapangyarihan. Si Julia, kasing gulat din niya, ay nanahimik. Nang bumalik ang takbo ng oras, tahimik siyang umalis. Patuloy na lumiliwan ang pangalan ni Caesar, ang kanyang mga gawa, ang kanyang henyo, at ang kanyang misteryosong kapangyarihan ay ginawa siyang isang lalama. Ginawaran siya ng Nobel Prize at kumalat ang kanyang kasikatan sa buong mundo. Ngunit kasabay ng kasikatan ay ang inggit. Ang alkalde na si Cicero na dati ng puno ng sama ng loob ay nakita si Caesar bilang kanyang pinakamalaking banta. Ang lumalaping impluwensya ni Caesar ay nangangahulugang unti-unti nang nawawala ang kontrol ni Cicero, pati ang kanyang pag-asang manalo sa susunod na halalan. Nang gabing iyon, nagtipo ng lahat ng mayayaman ng New Rome sa lugar kung saan giniba ni Caesar ang gusali. Isang maliit na salusalo ay inihanda at isang reporter na nagngangalang Wow ay nagbabalita nito ng live sa balita. Nagtipo ng mayayamang upang pagdesisyonan kung ano ang itatayo sa lupang iyon, isang lugar para sa kanilang sariling aliw. Nandoon din ang tiyo ng Caesar na si Hamilton, ang isang makapangyarihang bangkero, kasama ang kanyang anak na si Claudio na immature pa at kakaiba ang kilos sa harap ng lahat. Nang dumating na ang lahat ng bisita, gumawa ng anunsyo si Cicero. Sinabing isang engrandeng casino ang itatayo sa lupang iyon, ngunit nagngit-ngiting si Caesar. Tumayo siya at tinutulan ng plano ni Cicero. Ipinaliwanag niyang imbis na kasino, dapat gawing tirahan ang lupa para sa mga mahihirap na nakatira sa gilid ng lungsod.
Ikinwento rin niya ang bagong metal na natuklasan niya na tinawag niyang Magellosis na nagbibigay daan sa kanya upang makalikha ng kahit ano sa pamamagitan ng pag-iisip. Sa metal na ito, pinangarap niyang hindi lamang giniba ang isang gusali kundi muling itayo ang buong lungsod upang ang mga mahihirap ay mabuhay ng may dignidad. Ngunit tumanggi si Cicero na makinig. Tinawanan niya ang pangarap ni Caesar at sinabing imposibleng mangyari iyon. Sumagot si Caesar, sinabing ang kailangan lamang niya ay suportang pinansyal mula sa mayayaman at pahintulot ng pamahalaan. Madali niyang maitatayo muli ang lungsod. Ngulit patuloy lamang siyang ininsulto ni Cicero. Binanggit pa ang yumamang asawa ni Caesar na minsang naglaso ng sarili at ang katawan ay kailanmang hindi natagpuan. Sa marinig iyon, tuluyang nawalan ng kontrol si Caesar. Malakas ang kanyang galit, kaya kailangan ni Cicero na tumawag ng mga gwardya upang pigilan siya. Agad namang sinubukang konan ng mga reporter ang mainit na sagutan, ngulit sumugod si Julia upang harangan sila, siniguradong walang larawang makapaghihiya sa kanyang ama. Ngulit sa kaibuturan ng kanyang puso, sinisi ni Julia si Caesar sa buong pangyayari. Mula ng gabing iyon, nagpasya siyang maghiganti sa kanya. Kalaunan, nang makarating si Caesar sa kanyang bahay, nadatnan niya si Wow na naghihintay sa kanya. Hindi lamang siyang reporter, lihim din silang may relasyon. Gusto niyang ilandag ang kanilang pagmamahalan upang walang makapaghihiwalay sa kanila. Nang gabing iyon, nag-propose pa siya sa Caesar at hiniling na pakasalan siya. Ngunit si Caesar, na wasak pa rin ng alaala ng kanyang yumamang asawa, ay hindi makatanggi sa bigat ng nakaraan. Madalas siyang makita ang mga gunimis nito na parabang buhay pa sa kanyang isipan. Hindi pa nawawala ang kanyang dalamhati kaya tinanggihan niya ang alok ni Wow at lumabas ng bahay, suot ang kanyang Amerikana. Naiwang nakatayo si Wow, basag ang puso. Naninginig, binuksan niya ang telebisyon. Ipinapalalas ang panayam niyang mismo kay Hamilton, ang tiyo ng Caesar. Habang pinapanood ito, may napagtanto siya. Ilang beses na pana siyang nilalandi ni Hamilton sa panayam, ngulit hindi niya ito napansin noon. Kinabukasan, dumating si Julia sa opisina ni Caesar. Hindi siya dumating para makitag-usap, kundi insultuhin siya ng ngailan ng kanyang ama. Sa loob, napansin niyang dosenas na bakanting bote ng alak ang nakakalat. Doon niya naunawaan na si Caesar ay nasa matinding paghihirap, nilalamon ng dalamhati at hindi matagal ang kanyang isipan. Gayunpaman, inigiit ni Julia na humingi siya ng pampublikong pamaunin kay Cicero sa media. Tumanggi si Caesar nang walang pag-aalinlangan. Sa galit, tinakot siya ni Julia. Kung hindi siya humihingi ng pamaunin, ilalandad niya ang kanyang pinakamalaking secret, ang kakayahan niyang pahintuin ang oras. Nabigla si Caesar. Wala pang sino mang humaharap sa kanya tungkol dito noon. Wala na siyang ibang pagpipilian kundi ipakita ang katotohanan. Dinala siya ni Julia sa isang pribadong silid kung saan niya itinatago ang kanyang mga sikretong eksperimento. Sa loob may mga makina at gamit na gawa mula sa teknolohiyang Magellosis. Tumayo si Caesar sa gitna, ipinikit ang kanyang mga mata at pinagmulang isipin ang isang bagong lungsod. Unti-unti sa harap ng mata ni Julia, nabuo sa hangin ang isang buhay na imahe ng lungsod. Mga kalsada, tore at tahanang umaangat sa kanyang isipan. Namangha si Julia. Sa unang pagkakataon, nakita niyang totoo ang pangarap ni Caesar. Nais niyang maitayo isang lungsod kung saan ang mayaman at mahirap ay mabubuhay ng may pantay na dignidad. May nagbago sa loob niya. Nagpasya siyang suportahan siya. Sa mismong araw ding iyon, pinuntahan niya ang kanyang ama na si Cicero na pinamumunuan ng isang parade sa tabing dagat. Nakiusap si Julia na ibigay ni Cicero ang opisyal na lihim ng pahintulot para sa proyekto ni Caesar. Ngulit nagulat at nagngit-ngiting si Cicero nang marinig na kumakampi si Julia sa kanyang kaaway. Habang mahigpit niya itong pinapagalalan, biglang huminto ang parade. Dumaan ang sasakyan ni Caesar sa parehong daan, kaya napilitan ng mga tauhan ng alkalde na huminto. Lalong lumala ang galit ni Cicero. Binaliwala niya si Julia at tumanggi na sumuding sa kanyang hiling. Mulit, lalo lamang lumalim ang pagkakausya ni Julia. Sinimulan niyang hukayin ang katotohanan tungkol sa nakaraang proyekto ni Caesar. Di nakalaunan, natuklasan niya ang mga nakapanghihilabot na detalye tungkol sa asawa nito. Ayon sa mga records, nag-overdose ito ng insulin at saka minanhe ang kanyang sasakyan papunta sa isang ilog.
Ngulit ng iyahon ng pulis ang sasakyan, misteryosong naglaho ang kanyang katawan habang ginagawa ang investigasyon. Habang mas marami ang nalalaman ni Julia, lalo siyang hinahatak papunta kay Caesar. Hindi niya alam kung bakit, ngunit may isang bagay sa kanyang puso na nagsimulang sumunod kay Caesar. Isang gabi, bumili si Caesar ng mga bulaklak sa tindahan ng isang mahirap na lalaki at nagtungo malapit sa isang lumang gusali. Palihim siyang sinundan ni Julia at huminto sa labas. Sa loob ng gusali, naglagay si Caesar ng mga hologram projector na nagpapakita ng mga huling gunita ng kanyang asawa. Habang pinapanood niya ang mga iyon, labis siyang naging emosyonal. Si Julia rin ay namangha. Hindi siya makapaniwala na isang lalaki ay maaari pa ring magmahal ng ganoong kalalim sa kanyang yumaong asawa. Kinabukasan, muling nagkita sina Julia at Caesar. Sa pagkakataong ito, dinala siya ni Caesar sa pinakamataas na gusali sa lungsod. Mula sa tuktok, maingat niyang minasdan ang buong siyudad. Ipinaliwanag niya na kapag muling itinatayo niya ang New Rome bilang utopia, kailangan niyang malaman ng eksakto kung saan ilalagay ang bawat bagong gusali. Tinanong siya ni Julia kung ano ang pinakamahalagang bagay na nais niyang iligtas sa utopia. Madali ang sagot ni Caesar. Nais niyang magtayo ng isang lugar kung saan ang mga tao ay maaaring mamuhay ng masaya at hindi na muling dumanas ng parehong sakit sa pag-aasawa na kanyang naranasan. Lumipas ang mga linggo at sa panahong iyon, si Wow mismo ay pumasok sa isang relasyon kay Hamilton, ang tiyuhin ni Caesar. Sa kanilang engagement party, dumating din si Caesar kasama si Julia. Sa gitna ng salusalo, binigyan ni Caesar ang isang modelong nagngangalang Vesta ng isang magandang damit na gawa sa magilo. Sa labis na pagtataka ng lahat, ginamit ni Vesta ang damit upang maging hindi nakikita at pumalakpak ang mga bisita sa tuwa. Puno ng kasiyahan at aliwan ng party at tila nag-e-enjoy ang lahat. Ngunit hindi lahat ay sumusuporta sa bisyon ni Caesar tungkol sa utopia. May ilang panauhin na hayagang tumutol sa kanyang plano at nagprotesta. Sinubukan ni Caesar na baliwalain sila, ngunit sa loob niya ay nababagbag siya. Dahil sa sama ng loob, nagtungo siya sa isang sulok at nagsimulang uminom at manigarilyo ng labis, habang tahimik siyang pinagmamasdan ni Julia mula sa malayo. Kalaunan, si Vesta ay dapat nang magtanhal sa entabla. Sinimulan niya ang kanyang pagtatanhal, nagsasalita ng mga matatalino at makahulugang salita. Ngulit sa likod ng entabla, inabot ni Claudio sa producer ang isang pendrive at hiniling na ipalabas ito sa projector. Pagkasimula ng video, lumitaw sa malaking screen sa harap ng lahat ang mga masiselang larawan ni Caesar at Vesta. Nabigla at nangitngit ang karamihan. Binalingan nila si Vesta, kaya't napilitan ang mga gwardya na ilabas ito para sa kanyang kaligtasan. Ngunit lalo pang lumala ang galit ng mga tao. Sa pagkakataong ito, si Caesar naman ang kanilang tinarget. Inatake siya ng karamihan at sa gitna ng kaguluhan, may isang lalaking malakas siyang sinuntok sa mukha. Nawalan ng malay si Caesar. Si Julia, na malapit na sumusunod sa kanya, ay tumakbo papunta sa kanyang tabi. Sa takot na mamatay siya, agad niyang isinakay si Caesar sa kanyang sasakyan at sinubukang ilayo siya. Ngunit bago pa sila makatakas, pinalibutan sila ng isang malaking grupo ng pulis. Inaresto nila si Caesar sa mismong lugar. Napag-alaman na si Vesta ay menor de edad at si Caesar ay inakusahan ng paggawa ng krimen kontra sa kanya. Sa loob ng kulungan, lalo pang tumindi ang paghihirap ni Caesar. Sa kanyang pagkabigla, napagtanto niyang nawala ang kanyang pinakamahalagang kaloob, ang kakayahang pahintuin ang oras. Kung wala ito, lubos siyang nakaramdam ng kawalan ng lakas. Sinubukan niyang ipaliwanag sa pulisya na peke ang mga larawan at video, ngunit walang naniwala sa kanya. Si Julia naman ay determinadong palayain si Caesar anuman ang kapalit. Sa tulong ng isang kaibigan, palihim siyang pumasok sa City Archives kung saan itinatago ang mga talaran ng bawat mamamayan. Matapos ang ilang paghahanap, natagpuan niya ang mga dokumento tungkol kay Vesta na nagpapatunay na hindi pala talaga ito menor de edad. Mabilis na kinopya ni Julia ang mga papeles at agad nagtungo kay Cicero, ang kanyang ama, hinihiling na palayain si Caesar. Ngunit labis na galit ni Cicero kay Caesar kaya't mas pipiliin pa niyang mamatay kaysa tulungan siya. Pinunit niya ang mga papeles sa harap ng mga mata ni Julia. Galit na galit, umalis si Julia.
Sumunod, nagtungo siya kay Hamilton dahil siya ay mayaman, makapangyarihan at may impluensya sa mga desisyon ng lungsod. Sa kanyang paglalakad, nasalubong niya si Wow na sinubukang pigilan siya. Ayaw ni Wow na makipagkita si Julia kay Hamilton dahil sa kaibuturan ng kanyang puso ay siya ay nagseselos. Mas marami ng oras ang inilalaan ni Caesar kay Julia kaysa kanya. Samantalang, sa loob ng silid ni Hamilton, ang kanyang anak na si Claudio ay nagmamakaawa na tanggapin bilang miyembro ng bangko ng pamilya. Ngulit tumanggi si Hamilton. Alam niyang si Claudio ang nagpakalat ng mga peking video ni Caesar at alam din niyang masyado pa itong immature para akuin ang ganoong responsibilidad. Hindi hayagang sinuportahan ni Hamilton si Caesar sa publiko, ngunit sa kaibuturan niya, naniniwala siyang napakahusay ni Caesar. Si Claudio naman ay naglalagabang na selos tuwing nababanggit ang pangalan ni Caesar. Hindi nagkaroon ng pagkakataon si Julia na makausap si Hamilton noong araw na iyon. Ngunit di naglaon, lumabas ang isang forensic report. Ibinulyag ito na ang mga video ni na Caesar at Vesta ay ganap na peke at nilikha lamang gamit ang mga hologram. Dahil sa ebidensyang ito, pinalaya si Caesar sa kulungan ng may dangal. Ngunit kahit na siya'y malaya na, pakiramdam niya ay wasak pa rin siya. Nawala ang kanyang kapangyarihang pahintuin ang oras at kahit nilinis ng hukaman ang kanyang pangalan, nagawa na ang pinsala. Bumagsak ang reputasyon niya sa paningin ng mga tao. Kinabukasan, nagtungo si Caesar sa pinakamataas na gusali upang umupo roon ng tahimik. Pinuntahan siya ni Julia at sinimulan ang isang pag-uusap. Sa kanilang pag-uusap, inamin ni Caesar na nawala ang kanyang kapangyarihan. Ipinagtapat din niya ang isang masakit na bagay. Sinisisi niya ang sarili sa pagkamatay ng kanyang asawa. Noong gabing turukan siya ng insulin, wala siya sa bahay at pasan niya ang pagkakasalang iyon sa kanyang puso. Inaliw siya ni Julia nang paghawakan ang kanyang kamay. Sa sandaling iyon, biglang naramdaman ni Caesar na bumalik ang kanyang kapangyarihan. Parehong silang napuno ng tuwa at hinalikan ni Caesar si Julia. Sa piling ni Julia, nagsimulang lumiwanag ang kanyang buhay. Madalas sinasabi ng mga tao na ang tamang kapareha ay kayang baguhin ang lahat at para kay Caesar, si Julia ang naging perpektong katuwang. Sa mga sumunod na linggo, nagtuon si Caesar sa kanyang trabaho habang tinatamasa din niya ang kanyang oras kasama si Julia. Isang araw, ipinakilala pa niya ito sa kanyang ina. Ngunit nagulat si Julia sa kalupitan ng ina ni Caesar. Malupit ang pakikitungo nito kay Caesar, talang wala siyang halaga. Dahil dito, napagtanto ni Julia kung gaano katalagang lungkot si Caesar. Naunawaan niya kung bakit ibinabaon niya ang kanyang sakit at hindi kailanmang ibinabahagi kanino man. Upang pasayahin siya, mas madalas siyang gumastos ng oras kasama siya at lalo pang tumibay ang kanilang ugnayan. Nagsimula pa nga silang gamitin ang kapangyarihan ni Caesar para magsalo sa mga pribado at matatalim na sandali. Samantalang, si Claudio ay patuloy na puno ng selos at galit. Binaliktad niya ang mga mahihirap na nais tulungan ni Caesar kontra sa kanya. Dahil sa mga kasinungalingan ni Claudio, nagsimulang magprotesta ang mga mahihirap laban sa mga proyektong konstruksyon ni Caesar. Sa halos parehong panahon, nakatanggap si Cicero ng nakakapingilabot na balita. Isang satellite ng Soviet ay bumabagsak mula sa kalawakan at diretso itong patungo sa New Rome. Walang paraan upang pigilan ito. Agad na inilikas ang lugar at di naglaon ay bumagsak ang satellite, winawasak ang malaking bahagi ng siyudad. Para kay Caesar, ang trahedyang ito ay naging pagkakataon. Ang pagkawasak ay binigay sa kanya ang espasyong muling magtayo ayon sa kanyang bisyon. Ibinuhos niya ang buong sarili sa kanyang trabaho, gumagawa ng mga bagong disenyo, determinadong gawing realidad ang siyudad na matagal na niyang iniisip. Isang araw, habang magkasama sila, sinabi ni Julia kay Caesar na siya ay buntis. Labis ang tuwa ni Caesar at agad nagpropose ng kasal, ngunit mahinin tumanggi si Julia. Ipinaliwanag niya na nakatali pa rin si Caesar sa mga alaala ng kanyang yumaong asawa. Hanggat hindi pa niya lubusang napapakawalan ang kanyang nakaraan, ayaw niya munang magpakasal. Nais niyang simulan ang kanilang bagong buhay sa malinis na pundasyon, malaya mula sa lumang sakit. Naunawaan ito ni Caesar at pumayag siyang maghintay. Pagkalipas ng ilang panahon, nagtayo sina Caesar at Julia ng isang malaking bahay para sa kanilang sarili gamit ang Magdaleno.
Inimbitahan ni Julia ang kanyang mga magulang, sina Cicero at ang kanyang asawa para sa pananghalian. Ayaw talaga ni Cicero kay Caesar, ngunit para sa kanyang anak, pumayag siyang umattend. Sa hapag ng kainan, muntik nang mauwi sa pagtatalo sina Caesar at Cicero nang biglang ihayag ni Julia na siya ay buntis. Labis ang tuwa ng ina ni Julia, ngunit si Cicero ay nabigla. Wala siyang sinabi at tahimik na tinapos ang kanyang pagkain bago umalis. Kinabukasan, ipinatawag ni Cicero si Caesar sa kanyang opisina. Sa kanilang pagmimiting, ibinulyag ni Cicero ang katotohanan tungkol sa asawa ni Caesar. Sinabi niyang nalugmok sa depresyon ang kanyang asawa dahil palaging abala si Caesar sa kanyang trabaho at hindi siya nabibigyan ng sapat na oras. Sa matinding kalungkutan, nagpakamatay siya. Ngunit hindi roon nagtapos si Cicero. Inamin niyang siya mismo ang nagbigay ng mga injeksyon ng insulin sa asawa ni Caesar at pagkatapos ng kanyang kamatayan, inayos niya ang pagkawala ng bangkay upang walang sino mang magsuspecha sa kanya. Isinabay ni Cicero ang lahat ng ito kay Caesar dahil nais niyang paghiwalayin sina Caesar at Julia. Bilang kapalit, inalok niya si Caesar ng isang kasunduan. Kung iiwan ni Caesar si Julia, ipapahayag ni Cicero ang lahat ng katotohanan sa publiko at ibibigay rin sa kanya ang liham ng pahintulot upang muling itayo ang lungsod ayon sa kanyang nais. Galit na galit si Caesar nang marinig ang katotohanan, ngulit mas mahalaga sa kanya si Julia kesa sa anumang bagay. Dahil dito, tinanggihan niya ang alok ni Cicero at galit na lumabas ng opisina. Habang pauwi, sinalubong siya ni Wow. Gusto pa rin nitong magkaroon sila ng lihim na relasyon at ipinangakong palihim siyang bibigyan ng pera mula sa yaman ni Hamilton. Ngunit walang pag-aalinlangan na tinanggihan ni Caesar ang alok at naglakad palayo ng may kumpiyansa. Napahiya at nagnitnit, nanumpa si Wow na sisirain siya. Gamit ang kanyang akses sa mga yaman ni Hamilton, palihim niyang ipinahinto ang lahat ng bank account ni Caesar. Unti-unti, muling lumubog si Caesar sa depresyon. Samantala, nais din ni Claudio ang pagbagsak ni Caesar. Nang makita niya ang alitan ni Wow at Caesar, napagpasahan niyang samantalahin ang pagkakataon. Isang gabi, nagpadala si Claudio ng isang batang lalaki na nagpanggap na tagahanga ni Caesar. Lumapit ang bata kay Caesar at humingi ng autograph. Ngunit habang pumipirma si Caesar, biglang bumunot ng baril ang bata at binaril siya sa mukha. Bumagsak si Caesar, malubhang nasugatan at iniwang nakikipaglaban para sa kanyang buhay. Sa kabutihang palad, naroon si Julia nang binaril si Caesar. Agad siyang tumawag ng ambulansya at mabilis na ipadala si Caesar sa ospital. Aktibo pa rin ang kanyang utak, ngulit patuloy siyang nakakakita ng kakaibang mga pangitain habang siya'y nawawala at muling nagigising sa kamalayan. Nagpasya ang mga doktor na magsagawa ng isang napakapanganib na operasyon, isa na halos walang tsansa ng kaligtasan. Sa kahilingan ni Caesar, ginamit din nila ang metal na Magellan sa operasyon. Sa isang himala, naging matagumpay ang operasyon, nabuhay si Caesar, ngunit ganap na wasak ang kanyang katawan at diwa. Sa mga madidilim na araw na iyon, hindi siya iniwan ni Julia kahit kailan. Patuloy niya itong pinalalakas ang loob at binibigyan ng dahilan upang magpatuloy. Gayunpaman, patuloy pa ring nakakakita si Caesar ng mga pangitain ng kanyang yumaong asawa. Sa wakas, inamin niya kay Julia na tunay niyang minahal ng labis ang kanyang asawa at noong gabing tinurukan nito ang sarili ng insulin, siya ay abala sa paggawa ng isang napakahalagang tuklas. Natapos ang kanyang pananaliksik sa mismong gabing iyon, ngulit nang siya'y umuhi, huli na ang lahat. Naturukan na ang kanyang asawa ng insulin at umalis na ng bahay. Ikinuwento rin ni Caesar kay Julia na si Cicero mismo ang nagbigay ng insulin sa kanyang asawa. Nang marinig ito, nagngit-ngit si Julia. Mayon ay naunawaan na niya kung bakit labis ang galit ni Caesar kay Cicero. Nabatid din niya kung bakit nilikha ni Caesar ang Magellano, nais niyang maitiyak na sa hinaharap, kahit sa pinakamatitinding aksidente, maililigtas pa rin ang buhay ng mga tao. Pagkaraan ng ilang panahon, nang muli nang makalakad si Caesar, hinarap niya si Wow. Mariin niya itong tinakot dahil sa mga ginawa nito sa kanya. Sa sandaling iyon, dumating si Hamilton. Nang malaman ng kanyang pagtataksil ni Wow, agad niyang ibinalik ang mga bank account ni Caesar at galit na pinagalitan si Wow. Ngunit sa halip na magsisi, lalo pang nag-alab ang galit ni Wow. Palihim siyang lumapit kay Claudio at magkasama nilang binalak ang paghihinggan kina Caesar at Hamilton.
Tulungan ni Claudio, nilinlang ni Wow si Hamilton upang pumirma sa paglipat ng kanyang karapatan sa bangko. Pagkatapos nito, tuluyan nilang inalis si Hamilton sa luo ng pamumunan. Nang matuklasan ni Hamilton ang pandadaraya, labis ang kanyang naging pagkabigla at inatake siya sa puso, dahilan upang pansamantala siyang maparalisa. Samantala, tuluyan nang gumaling si Cesar at isinilang ni Julia ang isang sanggol na babae. Upang ipagdiwang ang kanilang bagong simula, nagpakasal sina Cesar at Julia sa isang pribadong seremonya na iilan lamang ang nakakaalam. Ngulit hindi pa tapos sina Claudio at Wow. Ngayon, iniuntulang nila ang kanilang pansin sa kapangyarihan ni Cicero. Inudyukan nila ang mga mahihirap laban sa kanya, pinuno nila ang kanilang isipan ng galit. Di naglagaw, sinalak ng mga nagngingit-ngit na mamamayan ang bahay ni Cicero. Sa takot para sa kanyang buhay, pasyahan ni Cicero na isama ang buong pamilya at tumakas labas ng lungsod. Tumanggi siyang isama si Caesar dahil mas galit ang mga mahihirap kay Caesar kesa kay Cicero. Si Julia, na napagtantang nasa panganib ang buhay ng kanilang anak, nagpa siyang pansamantalang iwan si Caesar upang iligtas ito. Mabigat man sa loob, pumayag si Caesar. Kaya tinipon ni Caesar ang kanyang pamilya at sinimulan ang kanilang pagtakas gamit ang mga lihiming lagasan ng underground train. Sa kabilang panig ng lungsod, nagtungo sina Claudio at Wow upang harapin si Hamilton. Sa kanilang pagkagulat, nakita nilang nakabihis si Hamilton na parang mandirigma mula sa syole. Habang pumapalapit si Wow at kinukutya niya, biglang itinaas ni Hamilton ang kanyang balabal at isiniwala na may hawak siyang pana. Walang pag-aalinlangan, pinakawalan niya ang pana at agad napatay si Wow. Sa sumunod na sandali, itinuon niya ang pana kay Claudio. Sa tinding takot, bahagya lamang nakatakas si Claudio at tumakbo labas. Nang makalaya, muli niyang isinimulan ang pag-uudyok ng mga mahihirap laban kay Caesar. Ngulit nakagawa ng hakbang si Hamilton. Tinawagan niya ang kanyang assistant at ininatag ang lahat ng kanyang yaman sa proyekto ni Caesar. Di nagtagal, natanggap ni Caesar ang pahintulot na tagal niyang hinihintay. Punong-puno ng tuwa, humarap siya sa mga tao at ibinahagi ang kanyang pangarap ng utopia, isang lungsod kung saan pantay-pantay ang karapatan ng lahat, kung saan walang mayaman o mahirap at kung saan bawat isa ay maaaring mabuhay ng may dignidad. Napatigil ang mga mahihirap sa pakikinig. Doon nila napagtantang nilinlang sila ni Claudio at ginamit ang kanilang kamungmungan para sa sarili nitong paghihinggan. Sa galit, binalingan nila si Claudio, marahas nilang sinaktan at sa huli ay binitiwan silang nakapatiwara. Makalipas ang ilang araw, bumalik ang kapayapaan sa New Rome. Sinimulan ni Caesar ang pagsasakatuparan ng kanyang dakilang plano. Pagsapit ng bisperas ng bagong taon, ang buong lungsod ay muling itinayo ayon sa kanyang bisyon. Nang gabing iyon, sa gitna ng pagdiriwang, masayang sinalubong ni Caesar ang Kapaskuhan kasama ang Julia, ang kanilang anak at gayon din ang kanyang ina na sa wakas ay dumalaw at nagbigay sa kanya ng labis na kaligayahan. Pagsapit ng hating gabi, pinahinto ni Caesar ang oras at hinalikan si Julia. Binabati siya ng manigong bagong taon. Ngulit sa nagyelong mundong iyon, kapareho silang nabigla nang may mapansin silang bago. Ang kanilang anak ay malayang nakakagalaw, hindi rin apektado ng kanyang kapangyarihan. Nang mapagtantang ito, sabay silang napangiti sa tuwa. Sana nag-enjoy kayo mga ka-recap. Anong masasabi niyo sa movie natin ngayon? Mag-iwan ng komento sa baba. At huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel para sa mga new updates at uploads. Kita-kits sa susunod na kwento. Salamat at mag-iingat tayong lahat!